Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon kung gaano kapalpak, ineffective yung Executive Order number 39 ni President Marcos Jr. na kung saan naglagay siya ng ceiling sa presyo ng bigas. Dark chocolate muna tayo. Sarap. Yung gustong makahigop ng dark chocolate, mag-text o mag-contact lang kayo sa number na ito. It's a very healthy drink sa umaga. Okay, ulitin ko. Very ineffective ang price rise ceiling ni President Marcos. Nagsimula September 5, nilift up nila, tinanggal na October 4. So anong resulta? Ito po. Sa balita ng Philippine Star, title, Despite Price Caps, Rise Inflation Fastest in 14 Years. Ang taas po yung inflation, yung pag-akyat ng presyo ng bigas. Pinakamataas within 14 years. Itong September, yung buwan na naglagay ng price cap, price ceiling ang presidente, yun naman ang paglobo pataas. Okay, ano ang basihan? Philippine Statistics Authority mismo ang nagsabi. Kahapon, nag-briefing yung si Dr. Mapa, yung undersecretary, basta in charge ng PSA, na very clear ang kanyang pronouncement. Okay. Noong August, bago mag-price cap, 8.7% lang ang inflation ng bigas. Itong September, lumobo 17.9% inflation. Napakataas na po yan na inflation rate. Sa ating record ng PSA, ang pinakamataas na inflation ng bigas noong 2009, 22.9% ang inflation. Kasi nagkaroon ng rice crisis panahon ata ito ni PGMA. So, naulit ngayon, panahon ni Mr. Promise. 20 pesos per kilo kada bigas. Wow, palakpak naman tayo, mga nabudol-budol. Anong nangyari? Lumobo. Naging 60 to 80 per kilo na ang bigas. Kaya napilitan si Mr. Budol-Budol. Price cap. Yan. Kaya lang, despite the price cap, lumobo pa rin. Okay? So, ang PSA nag-monitor. Kaya believe ako sa PSA. Hindi katulad ng nag-monitor din ang DTI, DA, wala. Believe ako sa Philippine Statistics Authority. Trabaho lang. Hindi sila sip-sip. Yang nasa DTI, DA, mga sip-sip yan. Bilang nila, monitor, compliance, ganito. Ito, ang ganda yung presentation ng Philippine Statistics Authority. Minonitor nila sino-sino yung nag-comply, paano ang compliance ng Executive Order number 39. Sabi ng PSA data, yung regular milled rice, yung 41 pesos kada kilo, merong 2,601 varieties na ibinebenta sa merkado. Yon. Nag-survey sila. Of these varieties, only 640 varieties ang nag-comply sa price ceiling. That translates to 24% compliance rate sa utos ng Pangulo. Punta tayo sa well-milled rice. Yung data ng statistics,
mayroong 3,498 varieties ng bigas na binibenta itong well-milled rice. Ang nag-comply lang is only 687 varieties, translating to 19% compliance. Ako mismo, nag-ikot-ikot ako sa mga rice retailer stores sa Cagayan de Oro. Naghanap ako yung 41. Sabi, ala sir, logi kami. Bakit? Hindi kaya eh. So tinignan, nasaan yung 45? Wala rin sir, hindi rin kaya. So ang benta nila, puros mga imported, yung matatas ang presyo, yung hindi covered ng price cap. May mga nagbebenta rin, kaya lang napipilitan, sir, logi kami. Tapos limited, 5 kilos lang sir, hindi pwedeng bumili ng marami. Kasi gusto ko sanang bibili ng marami, yung tig 41. Sir, hindi pwede. 31 sak sanang bilhin ko, hindi sir. Bawal yan. Wala rin. Para sa Talandig 10 City. Kaya, dito natin makita yung leadership ng ating Pangulo, napakalamya. Walang ngipin. Dahil kakaunti ang nag-comply. Yung nag-comply, yung 41, ang feedback na natatanggap ko, nako, hinaluan daw ng durog-durog na mga low quality ng bigas, may mga bato pa, tapos hindi na masarap kainin. Ganon po ang resulta ng Executive Order 39 ng ating Pangulo. Kaya, I don't know, anong mangyayari sa atin? Nagmamayabang pa naman na baliwala daw sa kanya yung rating niya na bumagsak. I do not care. Ang akin lang is magtrabaho ako ng gusto, sabi niya. And magkaroon ng sapat na pagkain at affordable price ang mga Pilipino. Ganun lang siya. Ang galing niyang magsalita. Kaya lang kulang sa aksyon. Kaya nung una, nung panahon pa ng kampanya, very mesmerized. Sabi niya, wow, ang galing magsalita eh. Nabudol talaga ako sa kanyang pagsasalita. Ngayon, wala na. Lip service lang itong Pangulong ito. Hindi na ako naniniwala sa kanya na he wants the best for this country. Ang kanya lang, yung mamasyal, magbiyahe, billions of funds, foreign travel, naka-ilang trip na siya, in 15 months, naka-16 trips na siya. Hayahay, kung sa Bisaya pa, hayahay ang kinabuhi, dala mga maid, dala mga kumpare, kumpadre, yun pala, mga sindikato, yung ibang dinadala, alala nyo yung expose ni Madam Imelda, Jack Ma, sino pa yung Halushos, yung mga importer ng pulburon, dinadala nila sa New York. Grabe! So, ano pang asahan mo sa Pangulong ito na laki sa layaw, hindi naranasan maghirap, kaya dyan ako nainis yung panunood niya ng Grand Prix F1 car race sa Singapore. Last year, dinipensahan ko pa siya na kailangan niyang magpahinga, mag-relax. Ganun ako last year. Ngayon, wala na. Laki sa layaw itong presidenteng ito. Hindi niya naranasan nagutom, kaya hindi niya alam yung hirap ng taong bayan. So bakit tumataas ang presyo ng bigas at ibang bilhin? Dahil sa smugglers and hoarders. Aminado siya. Yan ang nagpapataas. Anong ginagawa niya? Sa smugglers and hoarders na nagmamayabang pa naman, pasikat sa kanyang zona. Smugglers and hoarders, your days are numbered. That was July. 2 months na.
Oh, ilan na bang nahuli niya o nakasuhan na ikulong? Wala, zero. Ang dami nilang nire-raid ng mga bodega. Ayaw niyang panganlan sino-sino ang may-ari. Latest na binanggit lang niya is pangalan lang ng mga rice mill. Anong klaseng kampanya yan versus smugglers and hoarders na takot? Bakit takot kayo nabanggitin ang pangalan? Diyan ako, hindi ko na maisip-isip, ano bang rason na hindi nila mabanggit ang pangalan? So, isa na lang ang aking naisip. Baka campaign donors. Nagkautang loob sila. Kaya hindi nila magalaw-galaw. Oh. So, malamya talaga itong ating presidente. At sising-sisi ako, bakit ko siya kinampanya, tinulungan? I don't know how long will it last, itong paghihirap nating mga Pilipino dahil sa presidenteng itong malamya.